Another episode ng Birada Agila. Pag-uusapan natin ngayon, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang aga pong tinabla, no? Ang aga pong inihayag ni Trillanes na ang karapat-dapat na maging pinuno ng mga dilawan kakamping para sa 2028 election ay walang iba kundi si Risa Hontiveros. Tinabla niya rin, no? Itong si Bam Aquino at saka itong si Leni Robredo. Yan, malalaman po natin kung ano ang kanyang katwiran, bakit hindi sila nararapat. Okay. Pag-usapan din po natin ito pong pinagmamalaki po nito ni Erwin Tulfo na mayroon na pong nasampulan, no? Mayroon na pong nasampulan dito po sa zona ni BBM na nagsasabi na sisingilin niya, di po ba? Sabi niya sisingilin ni BBM yung mga may atraso sa flood control project. Okay, ulit. 'Di ba bidang-bida flood control, pero this time yung mananagot di umano. Meron na raw na sampulan, sabi ni Erwin Tulfo, at tawag niya po na pinakamayaman na USEC ng DPWH. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin itong sinasabi ni Erwin Tulfo na may nasampulan na raw po. May nasampulan na raw na nasibak dahil po sa sinasabi na mga katiwalian dyan sa flood control project, no? Ayon po kay Erwin Tulfo, na isa po sa mga masugid na taga-suporta ng ating administrasyon, lalong-lalo na po ni Martin Romualdez, no? Okay. Ayon po sa ating Senator Erwin Tulfo, a high-ranking official of the Department of Public Works and Highways, DPWH, has reportedly been removed from office by President Ferdinand Marcos over alleged corruption. Yan po. Tulfo, ang binabanggit niya po na hindi po pinangalanan, no? Sabi po niya, kaya nga po nirelieve yung USEC, yung pinakamayamang USEC sa buong mundo. Ayan, dahil gusto nilang palabasin na seryoso po si Pangulong Marcos dito po sa paglaban sa korupsyon. Okay. Isa pa po, eto muna tayo, no? Alam po ninyo, kung yan po ay totoong seryoso, bakit USEC lang, di ba? Magtataka kayo, di ba? Bakit USEC lang? Ngayon, bakit hindi walang kinalaman? Ibig sabihin hanggang USEC lang yung level na pwedeng tanggalin? Kasi nakakapagtaka naman na yung USEC, alam niya yung mga katkungan dito sa DPWH. Alam na USEC, alam na mga regional director, alam na mas mababa pa sa USEC, pero walang kinalaman yung DPWH secretary. O, di ba? Tukoy na tukoy ni Pangulong, kahit ba hindi naman po nyo sinasampahan pa ng kaso eh. Doon lang po sa command responsibility. Wala po bang command responsibility yung DPWH secretary sa mga kaganapan sa mas mababa sa kanya? Yun yung tanong ko eh, no? Ikalawa, hanggang sibak lang po ba? Kung bilyon-bilyon po ang dumaan sa kamay niyang mga USEC na yan,
Hanggang sibak lang po ba ang kaya nating iparusa sa kanila? Wala po ba tayong kakayahan na idemanda sila, sampahan ng reklamo? Kasi po, sa totoo lang po ito real talk tayo mayroon pong nakakulong ngayon na kaso hindi po natin alam kung ano talaga nilabag ni Tatay Digong. Sinasabi lang na crimes against humanity. Ano po yun? Diba? Ito po napapatunayan, hindi pa po napapatunayan, hindi pa nga, wala nga pong kaso dito sa Pilipinas Pero nakakulong po dun sa ibang bansa. Dahil lang sa mga alleged. Dahil lang sa siya'y pinagbintangan. Dahil po napakaganda ng proyekto niya sa War on Drugs. At habang buhay po siyang kinikilala ng mamamayang Pilipino, habang buhay na nagpapasalamat sa kanya, no? Ay bakit nakakulong siya ngayon? Dahil diyan, kumbaga, kung mayroon pong dapat gawin kay Tatay Digong hinggil sa may kaugnayan sa War on Drugs, dapat po siyang parangalan, no? Dapat po siyang bigyan ng kung meron pong qualified na exempted. Kasi po dito sa Pilipinas, bawal ka pong magtayo na rebulto hanggat buhay pa yung tao Pero kung may exemption po diyan, talagang si Tatay Digong na po yan, no? Pero tignan nyo naman nang nangyari. Samantalang ito, binanggit pa sa SONA na peste. Di po ba? Na ito pong war on drugs tuloy. Ito pong flood control projects ay it's either palyado o it's either bawas-bawas yung pondo dahil kinatkong nga ng mga mambabatas, mambubutas at saka ng mga tao mismo sa gobyerno, or ang pinakamalupit pa ay guni-guni, no? Panaginip lang na mayroon, wala talaga, non-existent project, ghost project, ika nga. Tapos tatanggalin lang, napakasarap naman po pala magnakaw sa gobyerno. Wala pong announcement, nakakasuhan Bakit po tatanggalin lang? Bakit hindi po pwede na kasuhan? Dapat ang ina-announce, kinasuhan na namin itong USEC. Ganun po, tinanggal namin ang secretary. Yung mga tinatanggal po, yung secretary. Kasi po automatic na yan Pag tinanggal mo secretary, automatic po pagre-resignin yung mga USEC. Di po ba? Kung napakalaki po ng katiwalian dyan sa DPWH, katunayan, nabanggit pa sa SONA, tapos siya pa rin yung secretary, parang wala rin po. Yun po yung ibig sabihin ng nasampulan. Ang sinasampulan lang natanggalin na mataas yung mga taliwas sa taliwas sa mga sinabi katulad ni Soljen Minandro Guevara, no? Sinabi niya na illegal yung pagkakaaresto kay Tatay Digong. Yun yung mga tinanggal sa pwesto. Pero etong DPWH na sinabi na may mga guni-guni, wala pong wala pong epekto. Hindi po dapat managot yung mismong secretary. Nakakapagtaka naman po. Ang meaning po namin, ang gusto po naming masampulan, di ba mga secretary mismo? O kaya kung meron pong kasalanan talaga yung USEC na yan, hindi ko po sinasabi walang kasalanan, no? Natutuwa nga kami, kaya lang hindi po sapat, hindi po sample yung tinanggal lang sa pwesto. Kasi kung kumita ka ng bilyon-bilyon tapos tatanggalin ka lang, yun lang ang parusa mo. Baka ma-encourage pa yung iba niyan, pagkitaan na natin tong pwesto natin. Total, tatanggalin lang tayo. Di po ba? Dapat po yan sampahan ng kasong plunder para hindi na makalaya. Unfair naman yun na meron tayong dating Pangulo na ang bilis ipahuli, ang bilis ipakulong. Pero etong mga tao na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga baha dito, kahit pinondohan ng trilyon,
O, yun po yun eh. Dapat may makulong man lang. Okay. Isa pang sinabi ni Tulfo. Ayun po yung isa. Tapos ayaw pang pangalanan. Bakit po ayaw niyong pangalanan yung Sinibak? Hindi po namin kilala. Wala po kaming kinalaman diyan. Ang problema po dito po sa mga pagdating po sa mga Duterte, pinapangalanan po kagad yung mga Duterte. Pinapangalanan po kagad na yung halimbawa sa inyo, yung sabungero. Yung 10 sabungero. Ba, may kinalaman sa war on drugs yan. O, alam na natin yan. Naiugnay na naman si Duterte. Si Duterte, may kinalaman sa Pogo. Pinapangalanan nyo pag Duterte, oh. Pero eto, sinibak na sa pwesto. Ayaw nyo man lang pangalanan. Bakit po? Nakakahiya po? Nahihiya kayo para dun sa taong sinibak nyo? It's unfair. Okay. Eto po, ayon kay Tulfo, mukhang si Tulfo, tagapagsalita na rin. Takantaka ako sa Tulfo, Erwin. Hindi ka naman spokes ng Malacanang, no? Nagtataka ako bakit parang spokes ka ng Malacanang. Tulfo also disclosed that Malacanang is reportedly planning to strip lawmakers of any control over flood control budgets. Dapat lang naman po talaga. Dapat naman po talaga. Bakit ngayon lang? Ibig sabihin, sa sinabi na to ni Tulfo, ngayon natin na-realize, ayan kasi eto ulitin ko Tulfo also disclosed that Malacanang is reportedly planning, pinaplano po ng Malacanang, Tagalogin ko lang nilantad po ni Tulfo na pinaplano ng Malacanang na tatanggalan nila ng control sa flood control projects ang mga mambabatas. Ha? Ang ibig nyo sabihin, meron pala silang control sa flood control projects? Hindi ba ang trabaho nila bilang mambabatas ay gumawa ng batas? Paano po sila nagkaroon ng control sa mga flood control? Inamin tatanggalin daw yung control nila Hindi po to, magtataka nga kayo bakit may control sila. Mamaya merong si Congressman Ungab. Yun po yung pinagtataka ko kay Erwin Tulfo. Siguro hindi niya sinasadya na nag-expose siya. Hindi niya sinasadya na ine-expose niya yung mga kapwa niya senador at mga congressman. Ang tanong ko po, bakit po yung flood control ay mayroong control o mayroon pong kamay yung mga congressman at mga senador? Napakalaking katanungan po sa akin yan. Ano po ang papel nyo dun? Tagagawa lang naman kayo ng batas. Bakit po kayo may say sa maaring hindi dapat ilantad yan, pero nalantad na ni Erwin Tulfo. Alam mo naman, pagka ang nahuhuli po sa bibig, ang mahina ang pang-intindi. Kasi po ako sa totoo lang, ano po yan yan po yung katotohanan hindi inaamin, di ba? Alam po natin lahat yan na merong, pero hindi po inaamin yan. Parang yan Parang si Mang Kanor. Hindi Kanor. Si Congressman Kanor. Nahuli na, hindi pa Mang Kanor, Congressman Kanor, mukhang online sa aba, hindi, nanonood lang ako. Aba, pinasahan lang ako. Hindi umaamin Si Erwin Tulfo, inamin. Magagalit sa mga congressman at mga senador. Ngayon po, nalantad na po ni Erwin Tulfo yan. Wala nang bawian. Kung eto. Kasi po, wala po sa job description nyo. Kayong mga congressman at senador, wala po sa job description ninyo
na magpatayo ng flood control projects. Eh bakit po kayo tatanggalan? Bakit po kayo tatanggalan ng kapangyarihan? Ayan, kasi mahilig dumaldal. Nahuhuli po sa bibig. O ngayon, paano nyo ngayon itatanggihan? Eto po, hindi siguro sinasadya ni Erwin Tulfo na ibulgar na kayo po ay mayroong kayong say sa mga flood control project. Nauna pa kayo. Pumapalakpak pa kayo. Marami pa rin daw yung nagtataka. Ito po, tignan nyo ha. Ito po sinabi. Ang balita ko, hindi ko pa ito. Una, wala naman siyang karapatang magsalita para sa palasyo. Di po ba? Hindi naman siya spokes. Hindi rin talaga alam ni Tulfo kung anong trabaho niya. Bilang senador, hindi mo trabaho na maging tagapagsalita ka ng Malacanang. Ano yung sinabi? Ano yung bida-bida? Bida-bida na dulas. Ito po ha, tignan nyo ha. Ang balita ko, hindi ko pa ito nako-confirm ha. Cheese. Chismis pa lang, binalita mo na. Ang balita ko, hindi ko pa ito nako-confirm ha. Pero gusto ng palasyo, wala nang hahawak na flood control ng mga politiko. Erwin, lihim nyo yan eh. Nalilito ka na ba? Lihim ninyo. Lihim yan ng mga congressman at senador. Bakit mo binulga? Hindi niya po minamarites na may control sila. Ang minamarites niya, yung hindi pa siya sigurado, yung gusto ng palasyo na wala nang hahawak na flood control ang mga politiko. Ibig sabihin, ayon sa sinasabi ni Erwin, kung tutumbukin natin sinasabi ni Erwin, nadulas siya na mayroon talagang silang hawak na flood control, yung mga politiko. Isahin ko lang ha, ulitin ko para tuloy-tuloy. Ito po sinabi ni Erwin Tulfo. Ang balita ko, hindi ko pa ito nako-confirm, pero ang gusto ng palasyo, wala nang hahawak na flood control ng mga politiko. DPWH na lang. Hindi na pwedeng humingi ang sino mang politiko ng flood control sa kanyang distrito. Yun tama po. So inamin po ni Erwin Tulfo nang hindi niya po sinasadya, inamin niya na dumadaan pala sa mga politiko yung mga flood control projects. Ang hindi niya pa nakukonfirm kung ipapatigil na to ng palasyo. Okay. Nakikita po ng palasyo ang mag-identify ng flood control, yung pondo kung saan ilalagay yung flood control ay ang DPWH. Hindi po yung kongresista, hindi po yung senador. Kasi kung saan-saan po napupunta, maski wala naman pong baha, doon ilalagay. Paktay na tayo. Alam na. Umami na si Tulfo. Kayo palang mga congressman at mga senador, kung saan-saan nyo pala nilalagay yung flood control project. Kaya ngayon, ang gusto na ng palasyo, DPWH na lang, wala na kayong control. Imbestigahan nyo po to, Mr. Senator Marcoleta. Yung mga kapwa mo senador at mga kongresista na mayroong control sa flood control projects. Hindi po pwedeng walang bahala to na sabihin na nadulas lang si Erwin. Hindi na po namin kasalanan yan. Kasalanan ba namin mahina? Mahina sa pang-awat si Erwin? Hindi niya po sinasadya. Gusto niya magyabang. Gusto niya pong ipagyabang na yung Pangulo ng Pilipinas ay anti-corruption na. Pero sa kanyang gustong ipagyabang yung ginagawa ni BBM, pinahamak niya po.
Pinahamak niya yung mga congressman at mga senador. Hindi po pwedeng hindi po managot. Oh, Mr. President, paano ba yan? Kinanta na ni Tulpo. Minsan nakakatuwa to si Erwin. Hindi niya alam ang trabaho niya bilang senador. Akala niya spokes din siya ni BBM. Yari ka. Hindi po ang chismis po. Ito po, linawin ko lang po. Ang chismis, ipapatigil na ni BBM yung nakalakaran na may control po. Yung nanghingi po ng pondo yung mga congressman at senador. Sabi nga ni Erwin, kahit saan walang baha, naglalagay ng flood control. Biruin nyo nga naman po kung wala namang baha doon. Tapos maglalagay ka ng pampigil ng tubig. Kaya pala nagkakaroon ng baha. Baka yun pang pumipigil para, di ba, nakukuha nyo po yung punto ko. Baka yung mga pinatayo pa nila, yun pa yung pumipigil sa baha para umagos papunta sa ilog at sa mga estero. Para lang po may masabi na flood control. Maraming salamat din, Tulpo, sa iyong pagiging mayabang. Nalalantad. Pinagmalakbay niya, may nasampulan na. Kayo, may nasampulan nga, tapos binulgar mo yung mga senador tsaka congressman. Okay, dito po tayo, punta po tayo rito sa mga dilawan at kakamping. Ito po ang pamagat nito sa politiko. Bam Lenny Bano. Bano daw. Trillian, sabi ni Trillanes, Hontiveros is strongest bet versus Sara Duterte in 2028. Ang dami pong assumption dito ni Trillanes. Una niyang assumption, wala bang kandidato si BBM? Wala bang kandidato yung mga Marcos? Parang sinasabi niya, ang kalaban ni BP Sara, si Risa Hontiveros. Alam mo kung si Risa Hontiveros lang. Diyos ko. Si Risa Hontiveros, kakain po na alikabok yan. Hindi ako naniniwala na hindi magpapalahok o walang kandidato na susuportahan to si BBM, yung mga Marcos, no? Imposible po 'yan. Baka nga mahikayat niya pa si First Lady na siya na tumakbo. Kung mahina kung mahina talaga si Martin. Away-away pa ang problema kay Trillanes. Inaaway niya na ngayon. Kuya Badong, tambay ako, hindi chika. Yan! Yan ang mga gusto ko, tatambay. Ako nga, nakabirada agila na para pagkatapos ko rito, takbo na ako doon sa Birada Agila. Anyways, ang sinasabi po natin, no? Sabi po ni Trillanes, eto po pinakamahusay po. Ayan. Trillanes single out Hontiveros from other potential opposition figures including Senator Bam Aquino and former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo for her consistent stand against Duterte political camp. Alam niyo, wala naman pong problema, no? Pero hindi naman po yung election na porket consistent si Hontiveros. Ako lang wala akong pakialam. Gusto nga namin yung pinakamahina. Sa totoo lang po, yan, sa tatlo na yan na binanggit, si Risa Hontiveros po ang pinakamahinang kandidato dyan, di ba? Kung mamimili po yung mga dilawan at pink, tapos ang pinili nila si Risa Hontiveros, wala talaga. Kaya talagang ang masasabi lang natin, si Trillanes, hindi talaga to political strategist. Una, tinablan niya kagad. No? Sinibak niya kagad. Pinag-away-away niya. In fact, pinag-away-away niya talaga. Etong mga dilawan at kakamping. Akalain mo yun, ibangga mo si Bam Aquino. Si Bam Aquino at least second siya, di ba? Tapos si Leni Robredo naman talagang wala kayong magagawa. Pag tumakbo yan, mahigit kalahati ng mga dilawan at kakampi kay Leni Robredo. Hindi ko alam kung anong gustong paratingin ni Trillanes. Hindi talaga siya marunong magbasa ng
ng politika, no, si Trillanes. Tumakbo ng Vice President, talo. Tumakbo senador, talo. Tapos pababae, tapos tumakbo ng mayor, talo pa rin. Tapos ikaw yung magpupolitika, mag-i-strategy para sa mga dilawan nagkakamping. O, malamang talo. Pag pinaubayan ninyo yung political strategy nyo kay Trillanes, malamang talo kayo. Matutuwa kami yan kasi pampabawas pero, yun na nga no? Hindi nyo ba naisip na yung Marcos magpapalahok? Imposible naman presidente ng Pilipinas tapos hindi magpapalahok. Yan nga yung po, kaya nga po nakakalong ngayon si Tatay Digong kaya nga po si BP Sara ay pilit nilang tinatanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment Yun po yung dahilan talaga nun. Dahil may papalahukin sila. Ano yan? Matapos nilang ipakulong si Tatay Digong, matapos nilang ipa-impeach, intrigahin, tapos biglang, sige Risa, ikaw na lang ang tumakbo. O kaya, Lenny, ikaw na tumakbo. O kaya, Bam, susuporta na lang kami. Hindi mangyayari yun. Imposible. Kahit si Amy, patatakbuhin nila. Sino ba yung mga posibleng tumakbo sa mga Marcos? Si Amy o kaya itong kung hindi talaga pwede si Martin. Kung talaga si Martin, kahit na pero mataas sa survey si Martin mataas utot nyo. Wala na po naniniwala sa survey. Alam nyo po, yung mga kalalabas nyo ng mga Octa Arts, mga kung ano-ano, pati yung mga legit na survey tuloy, ayaw na paniwalaan Lintik na yan. Sino maniniwala sa inyo? Sa atin, sino maniniwala? Mas mataas si BBM tsaka si Martin kaysa kay BP Sara? Wala talaga tayong mga to ito po ang paninira nila, no? Ito po. Bakit po si Caitlyn, happy birthday. Happy birthday, Caitlyn. Yan. Happy 21st birthday. Ito po ang sabi ni Trillanes bakit daw niro-rule out niya si Senator Bam. Bakit niro-rule out ko na si Senator Bam Aquino at saka si Mayor Lenny? Don't get me wrong. Mabubuti silang tao. Under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon. Yung mundo na tinitira natin, may mga evil forces. Evil forces pa rin at play So, kailangan mo ng kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Trillanes said on a podcast. Kita nyo na. Siniraan na si Bam tsaka si Lenny. Wala raw kakayahan si Bam at saka si Lenny na labanan ng mga evil forces ng mga Duterte. Kahit na anong gawin nyo sa amin, kahit na anong paninira nyo sa mga Duterte, ang mga Duterte ay mahal ng tao. Yan yung malaking pagkakaiba sa mga gusto ninyo. Okay. Ito po. Kaya hindi pwede si Senator Bam, for example, kasi bakit? Ngayon nga, kakokokas niya sa kablok niya mga Duterte Black. Sa akin, hindi ko kaya yun under any condition. Ayan. So, ang paninira niya kay Bam Aquino, hindi daw dapat dahil nakipagsabwatan daw si Bam Aquino sa Duterte. Dito po sa majority. Si Lenny naman, bakit ayaw niya? Punta tayo kay Mayor Lenny. Kaibigan niya si Sara Duterte. Kaibigan, kaya daw hindi dapat si Mayor Lenny Robredo. Dahil magkaibigan daw si Sara Duterte at si Lenny. Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya. Hinos niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. Kaibigan daw si Lenny at si Sara Duterte. Alam niyo na ngayon.
Ngayon pa lang, nagsisiraan na po yung mga kakamping, mga dilaw. Good luck po sa inyong lahat. Alam nyo na, kole, kulelat. Imbis na magsanib puwersa kayo, si Trillanes ang magiging political strategist nyo. Tumakbo ng Vice President, talo. 2 senador, talo. Ngayon, Mayor, talo. Yan po ang susundin nyo, mga good luck. Masiraan lang si Lenny. Akala ko ang tinitignan ni Trillanes na mahina mag-isip. Tingin nila sa atin, mahina tayo mag-isip, kaya sunod na sunod. Pati pala mga dilawan at kakamping, tinatawaran mo yung kakayahang mag-isip eh. May maniniwala sa'yo na magkaibigan si Lenny tsaka si Lenny tsaka si Sara Duterte. Tindi talaga eh. Sige, ilang mga katanungan lang at tayo